Alam mo, dito ako hanga kay Majority Leader Sandro di ba? Kasi siya anak ng presidente, di ba? Pero hindi nakinabang yan dito sa mga diskusyon dyan sa budget. Parang nabawasan pa yata yung distrito niya. Alam mo yun? Yan ang ibig ko sabihin, leadership by example. Okay? Kung ikaw rin, ikaw ang tagapagsalita ng... Ayan, buti na lang talaga at naging House Majority Leader itong si Kong Sandro Marcos. At na-resolve na itong napakatagal na nilang problema. At syempre, tayo ay makakahinga na rin ng maluwag dahil nga ang mga projects pala nila noong mga nakaraang taon pa ito nakatenga. At hanggang ngayon ay hindi ito napagpapatuloy dahil nga hindi nila makuha-kuha ang mga budget na hinihiling nila. Dahil nga sa nangyaring pagsiwalat nitong flood control scam na to ay naapektuhan ang mga budget ng mga congressman. At syempre, naapektuhan din ang mga projects. Pasalamat tayo at naging House Majority Leader si Congressman Sandro Marcos na syempre, like father, like son, siya po ay nanunungkulan at nagseserbisyo ng tapat sa ating mga mamamayan. Eto guys, kapag na-delay kasi ang pondo, delay din ang serbisyo sa tao. Hindi sapat ang reklamo, kailangan may kumikilos din. Dialogue at coordination ang susi sa pagresolba ng problema. Leadership is tested during crisis, not when things are easy, ika nga. So, panoorin po natin ang napakatagal na nilang problema or suliranin sa pahayag at press con na nangyari dyan sa House ayon kay Kong Puno. So, panoorin po natin ang video. 300 na congressmen. Di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusa na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Di ba? Oh. Kaya kung pwede sana, kung si Madjo, yan, kung siya na lang ang humarap dyan sa mga yan, total, siya ang majority leader namin. At napatunayan niya sa amin na hindi niya inuuna yung sarili niya dito. Hindi tulungan niya kami para itong DBM na to masolusyonan ng maayos ito. Pero doon sa iba, parang wala na kaming tiwala Next, DBM. Oh. Di ba last year naalala ninyo, during the budget hearings, NUP started criticizing the DBM and the DPWH about what we called yung basura na budget nila, di ba? Galit sila sa amin. Nag-press conference si Executive Secretary. Tapos, kumbaga, parang binantaan kami na hindi kami dapat nagsasalita ng ganun. Anyway, the way things turned out, lahat ng mga kinikriticize natin, yung DBM Secretary, yung DPWH Secretary, pati na rin yung Executive Secretary, nawala lahat, no? So siguro hindi naman puro mali yung sinabi namin at the time. Okay? So ito na naman tayo. DBM, gusto ko lang, kasi hindi nila sinasabi ito, no? They're keeping it to themselves. They do policies, gumagawa sila ng mga procedures na sila lang ang nakakaintindi. Pero naapekto lahat. Okay? So narinig niyo si Congressman Valeriano nagsabi na walang mga public works projects na nabibid out at walang nangyari sa first quarter. Alam niyo, 5% of the GDP of the country comes from public works, di ba? So, kumbaga, nabawasan na talaga yung ating GDP because of this. Ngayon, so iniimbestiga namin sa nanggagalingan. Lumabas na, lahat ng public works projects pala ngayon are for later release, FLR. Okay? So walang pondo pala yung mga regions at districts ng DPWH para i-bid out yung mga project. Okay? So anong proseso na sinasabi nila ngayon? Sabi nila, dapat i-bid daw yung projects at kung may manalo, ipadala sa DBM para magdidesisyon yung DBM kung i-authorize nila yung Secretary of Public Works na mag-issue ng SARO to the corresponding
district engineer or regional director for that specific project. Ang effect niyan, by the way, is lahat ng public works in all the districts, the budgets everywhere, in effect, kasi for later release, zero. Di ba? Zero. Kaya naman palang walang nabibid out. No? Siyempre, sisiya sa atin pa yan nila Congressman Valeriano, he is taking the lead of our party on this, no? What's going on there. Pero katakataka ito kasi hindi ko maintindihan anong klaseng policy ito. Unang-una, pwede ka ba mag-bid pag walang pondo? No? Kung wala pang release sa district, paano i-bid out ng district yun? Wala ngang pondo. Kung sa region, i-bid out mo, paano i-bid out? Wala ngang pondo. So, kailangan i-bid out nila, yung manalo, padadala nila sa DBM, tapos kung sa tingin ng DBM, karapat-dapat yan, mag-authorize sila na asaro i-release for that particular project. Tingin namin, this is very questionable. I do not know sa nag-aral ng management yung mga yan. Kasi imposible yan eh. Kasi there are, 15,000 to 20,000 public works projects per year. So, ibig mo sabihin, DBM will review 15,000 individual projects before they release the fund for a single project. Na time and motion na ba nila yan? Kasi palagay ko, baka hindi nila kayang gawin yan. Di ba? At a time when our country is suffering, at a time when the Middle East is causing untold economic difficulties on us, ito pa ang mga makikita natin ginagawa. Ito ba nakakatulong ba ito o lalong nakakapahamak sa atin? Sa tingin namin, kailangan ipaliwanag nila yan. Saan nila nakuha yung ideya na yan? No? Unang-una, the General Appropriations Act is an operating document. In other words, pag lumabas na sa GAA, yun na yun. No? Dapat gastusin na yun. That's the limit and that is the minimum. Ngayon, if there are excuses like bumaba yung collections, etc., any revision to the program of expenditures has to be justified and at the very, very, very least, explained. Alam mo, nalaman pa namin ito sa mga district engineer at saka regional directors. Walang nagsasabi sa amin yan. Oh. So, I think that the DBM has to explain this. We are not going to stop discussing this issue. And I hope media will help us ask them what the heck is going on. Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. Di ba? So, they have to explain this in very, very clear terms where they are coming from on this and why they are doing this. Sana hindi lang naghahanap ng pampatalino itong mga to, no? Pero I hope that they're going to be able to explain this properly. Kasi for the life of me, I cannot understand this policy. No? Kung bumaba yung collections mo by 30%, edi bawasan mo yung iyong mga ini-issue sa mga agencies ng 30%. But to declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least, is improper. No, and it is a repudiation of the laws that were passed relative to the budget. Okay? So, ako, hindi ko makita talaga. Sana meron kayong makitang paliwanag sa kanila. Kasi wala silang, nobody's talking there. Hindi namin alam sino yung tatanungin namin. Kasi may acting secretary dyan na hindi naman namin kakilala, na supposed to be from the ranks, pero hindi naman nakikipag-usap. Wala namang kinakausap na bambabatas. Kahit wag na kami, yun na lang mga masikat sa amin dito. Yun ang kausapin nila. Pero kailangan may kausapin sila para may maipaliwanag sa mga tao. Kasi kami ang nakukulit sa mga distrito namin. Alam nyo, siguro kayo din saan pupunta ngayon yung mga naghihirap sa mga distrito namin? O natanong ninyo yung IX, ganyan. Wala namang IX lumabas sa first quarter eh. Okay? So, ano yung iririgalo sa amin para sumama kami sa impeachment na wala naman? Hindi naman namin, nagreklamo ba kami? Narinig niyo ba kami magsalita ng ganito? Wala naman kami sinasabi, di ba?